Tiniyak ng Commission on Elections na agarang aaksyonan ang mga ihahaing petisyon sa mga posibleng insidente ng vote buying at selling at ilan pang violations. Ngayong huling linggo bago maghalalan, inaasahan na ng poll body ang buhos ng mga reklamo hinggil dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita, live. Naomi, isang linggo na lang ang bibilangin bago ang Hatol ng Bayan 2025. Dito sa opisina ng Commission on Elections, sunod-sunod na ang mga nagsasampa ng petition for disqualification at mga kaso ng vote buying laban sa mga kandidato. Habang tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa May 12, halos wala na ring patid ang mga isinusumiting petisyon sa COMELEC. Isa na riyan ang isang disqualification case laban sa isang congressional candidate sa Benguet na di umano'y sangkot umano sa abuse of state resources o vote buying. Batay sa mga litrato at mga dokumento, gumamit umano ng sasakyan ng gobyerno ang kandidato at sinubukan pa nitong takpan ang red plate at sticker na nakalagay na for official use only sa sasakyan. Kinumpirma ng poll body, gumugulong na ngayon ang investigasyon nila hinggil dito at sa iba pang vote buying cases na isinumbong sa kanila. Sa ngayon, nasa 309 na ang kasong dinidinig ng COMELEC na may kinalaman sa pamimili at pagbebenta ng boto. Inaasahan natin na magbilis na kikilos at gugulong ang proseso ng mga disqualification at election offense. Kung talaga bang may bigat yung mga akusasyon, dahil kung mabigat ang akusasyon, may basihan ng COMELEC na huwag magpaproklama, lalo pa kung mawawala ng jurisdiction ang komisyon sa kanya pong kaso dahil nga sa nature ng posisyon na involved doon sa kandidato. Kung may nagsampa naman, may nag-withdraw din ng petisyon ngayong araw. Lumapit sa opisina ng COMELEC ang mga kabataan na ginamit lang umano ang pangalan nila para maging petitioner ng disqualification case laban sa isang kandidato sa pagkakongresista at gobernador sa Laguna. Kaya nais nilang bawiin ang petisyon. Walang pinirmahan ni anumang dokumento, walang pinirmahan ni anumang petisyon, verification o sinumpang salaysay ang apat na ito. Noong May 2, alas 4 ng hapon, nagulat na lamang ang isa sa mga petitioner na si Daryl Jan Cantalejo na, teka, bakit ako petitioner dito? Sabi naman ng Commission on Elections, inaasahan talagang bubuhos na ang mga petisyon sa kanilang opisina, lalo na't papalapit na ng papalapit ang halalan. Resolbahin ang mga petisyon na isinusumite sa kanila bago ang May 12. Ay, mas dadami pa po yan. Habang papalapit ang eleksyon, madami nagva-violate. Habang papalapit ang eleksyon, madami makukulit. Habang papalapit ang eleksyon, mas lalong madami pong nagkukumit ng vote buying at paglabag sa ating pong mga patakaran. And therefore, asahan nyo, hindi lang madodoble, pati triple or quadruple times pa ang mga mapapay na disqualification sa atin. Samantala sa paghahanda sa botohan, ayon sa COMELEC, sa ngayon matagumpay ang ginagawang final testing and sealing sa buong bansa. Bagamat hanggang May 7 pa ang final testing and sealing, maganda naman anya ang natatanggap nilang reports mula sa mga electoral boards. Yes. So far po, simula nung May 2 hanggang ngayong araw na ito, hanggang kanina, wala naman po nakita na major problem technical. Kung meron man po yung mga administrative, nawawala yung plug, nawawala yung cable, yung pala nandun lahat. Hindi lang nakita ng mga guro. Pero yung technical po, wala tayong nakita major issues. Naomi, magtatagal pa ang final testing and sealing sa May 8, 9 at 10 dahil nga ito naman ay para sa local absentee, mga makina na ginamit sa local absentee voting. At sabi naman ng Commission on Elections, hanggang May 10 na lang talaga ay nasa 100 ACMs lang ang isa sa ilalim sa final testing and sealing. Samantala, Naomi, mabanggit ko na rin, may mga kumakalat umanong balita na nagpapakalat na May 10 ang gagawing halalan. Paglilinaw dito ng Commission on Elections, May 12 ang ating 2025 midterm elections. At para naman dun sa mga nagsasabi na hindi makakaboto ang mga walang national ID, dininaw din ng Commission on Elections na hindi yan totoo dahil kapag ang isang botante ay pumunta sa presinto, hindi siya hihingan ng kanya. Maraming salamat, Luisa Erispe.